الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Basahin natin ang panglabing 36 na hadith. الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Ang nag-ulat sa hadith na ito mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang isa sa kaniyang mga sahaba na si Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Sino man ang kaniyang tanggalin o pakawalan mula sa isang mu'min ang isang kahirapan na kabilang sa mga kahirapan sa mundo, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah, ay tatanggalin ni Allah o papakawalan ni Allah mula sa kanya ang isang kahirapan na kabilang sa mga kahirapan sa kabilang buhay. Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fid dunya wal akhirah. Sino man ang kaniyang luwagan ang isang taong naghihirap, pinapagaan niya sa kaniya ang kaniyang kahirapan, lumuwag ang kaniyang pakiramdam at ang kaniyang kahirapan, yassarallahu alayhi fid dunya wal akhirah, ay bibigyan ni Allah ng kaluwagan sa mundo at sa kabilang buhay. Ipagkakaloob ni Allah sa kanya ang maluwag na pamumuhay dito sa mundo at sa kabilang buhay. Ipagkakaloob ni Allah sa kanya ang kaginhawaan dito sa mundo at sa kabilang buhay. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. At sino man ang kaniyang takpan sa isang Muslim, ang kaniyang kapintasan o kakulangan, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, ay tatakpan ni Allah ang kaniyang kapintasan, kakulangan dito sa mundo at sa kabilang buhay. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Si Allah ay kaniyang tinutulungan ang isang alipin habang ang isang alipin ay tinutulungan niya
ang kaniyang kapatid. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. At sino man ang dumaan sa isang daan na nagsasaliksik dito ng kaalaman sa Islam, ay pagagaanin ni Allah sa kanya dahil sa kaniyang pagsasaliksik ng kaalaman, ang daan patungo siya paraiso. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ. Walang isang grupo na nagtitipon-tipon sa isang bahay na kabilang sa mga bahay ni Allah, mga masajid, na binabasa nila ang kitab ni Allah sa bahay na ito, masjid na ito, at pinapag-aralan nila, kundi bababa sa kanila ang sakina, ang katahimikan, wa ghashiyatuhumur rahmah, at bababa pa rin sa kanila, mapapasya sa kanila ang awa ni Allah, ang rahma ni Allah. Wa haffathumul malaika, at papalibutan sila ng mga malaika. Wa dhakarahumullahu fi man indahu, at babanggitin sila ni Allah, pupurihin sila ni Allah sa kaniyang mga malaika. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. At sino man ang nagpabagal sa kanya dahil siya pinapabagal siya ng kaniyang gawa, ibig sabihin hindi nagsisikap upang mapabilis ang kaniyang pagpasok sa paraiso at mapanalunan ang biyaya ni Allah at awa ni Allah. Lam yusri' bihi nasabuh, ay hindi siya mapapabilis ng kaniyang angkan, ang kaniyang karangalan. Ibig sabihin, ang karangalan ng tao o angkan ng tao dito sa mundo, kasi kaugalian ng mga tao dito sa mundo na nagyayabangan dahil sa angkan. Mataas ang aking angkan kaysa iyo. Dito nagyayabangan ang mga tao. Nagtataasan ang mga tao. Ngunit ang angkan na ito ay walang maitutulong sa isang tao upang ipasok sa paraiso at iligtas mula sa impyerno. At iligtas mula sa galit ni Allah, o iiwas ang tao mula sa kapahamakan dito sa mundo, lalo sa kabilang buhay. Ang magpapabilis sa atin
sa pagpasok sa paraiso at magliligtas sa atin mula sa galit at mula sa impyerno ay ang ating mga mabubuting gawa. Ito ang ibig sabihin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wa man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu. Hindi katulad dito sa mundo na dito sa mundo ang tinitingnan palagi ay ang angkan ng tao, ang kaniyang pamilya. Halimbawa, kung ang dalawang tao ay nag-apply sa isang trabaho, isang posisyon, ang isa ay mataas ang kaniyang angkan, pamilya, kilala ang kaniyang pamilya. Ang pangalawa naman ay hindi kilala ang kaniyang pamilya. Ay ang palaging natatanggap, nabibigyan ng priority ay ang kilala ang kaniyang pamilya. Palaging kawawa ang tao na hindi kilala ang kaniyang pamilya. Ganito ang ginagawa ng mga tao dito sa mundo, pero para kay Allah ay ang kaniyang tinitingnan ay ang gawa ng tao. Kung sino man ang malaki ang kaniyang gawa, nagsisikap para sa kabutihan, ito ang pinakadakilang tao para kay Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dahil dito, hindi dapat malungkot ang isang tao dito sa mundo. Kasi ang mundo na ito ay pangsamantala lamang. Hindi ito mananatili. Pagdating sa kabilang buhay, ang makukuha ay ang hukom, ang hatol ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hadith na ito ay napakarami ang mga aral na mapupulot siya, hadith na ito. Kabilang sa mga aral na dapat pulutin ng isang Muslim mula sa hadith na ito ay ang kahirapan. Dito sa mundo at sa kabilang buhay ay wala tayong kapangyarihan at kakayahan upang tanggalin natin mula sa ating mga sarili. Ang may kakayahan lamang upang paluwagin sa atin ang ating kahirapan, upang matanggal sa atin ang ating kahirapan, ay si Allah lamang. Wala tayong kapangyarihan. Ngunit si Allah subhanahu wa ta'ala at ang ating propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay ng daan papaano natin matatanggal mula sa ating mga sarili ang ating kahirapan, papaano natin mapapanalunan, makakamtan ang kaginhawaan dito sa mundo, lalo sa kabilang buhay. Kasi si Allah lamang ang maaring makapagbigay, o siya lamang ang may kakayahan upang ibigay sa atin, ipagkaloob sa atin ang kaginhawaan dito sa mundo at sa kabilang buhay, upang tayo ay mamuhay na maligaya, masaya dito sa mundo, lalo sa kabilang buhay. Ano ang paraan na ito?
Ang paraan ay ang pagtulong sa kapwang tao, sa kapwang Muslim. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal Quran, hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Ang magiging kapalit, gantimpala ng mabuting gawa o ng pagpapakabuti ay ang magiging gantimpala nito ay ang mabuti. Ibig sabihin, kapag gumawa ka ng mabuti, matutumbasan ng kabutihan. Kung gumawa ka ng isang kaginhawaan para sa kapwa mo, ay matutumbasan ng isang kaginhawaan dito sa mundo at sa kabilang buhay. Ito ang patakaran ni Allah subhanahu wa ta'ala na inilagay niya na ito ay hindi magbabago kailanman. Ang sinabi ni Allah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kailanman ay hindi mo matatagpuan ang batas, ang sunna, ang sunna na ginawa ni Allah, hindi mo ito matatagpuan na magbabago. Kailanman. Kabilang ito sa mga sunna ni Allah na inilagay niya para sa atin, para sa kaniyang mga alipin dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Kapag tinulungan mo ang kapwa mo, tutulungan ka ni Allah. Kapag pinaluwag mo, tinulungan mo ang kapwa mo upang maging maluwag, upang lumuwag ang kaniyang pakiramdam, ang kaniyang kahirapan, ay bibigyan ka ni Allah ng mas maganda kaysa ibinigay mo sa kapwa mong tao, kapwa mong Muslim. Ganun din na ang ating mga kapintasan ay walang makakatanggal dito. Hindi natin ito matatakpan kapag hindi tinakpan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag hindi niya ito tinakpan. Ngunit ang paraan ng pagtakip sa ating mga kapintasan ay ang ating pagtakip sa kapintasan, kakulangan ng ating kapwa. Kapag ang isang Muslim ay ikinakalat natin ang kaniyang kapintasan o kakulangan, ay ikakalat ni Allah, papahiyain tayo ni Allah. Kahit sa loob ng ating bahay, ay papahiyain tayo ni Allah. Kapag pinahiya ni Allah ang isang tao, ay hindi niya ito kayang harangan. Ito nabanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kahit sa loob ng bahay ng isang tao ay papahiyain ni Allah ang isang tao. Ito ay katakot-takot. Walang isang tao na walang kapintasan. Walang isang tao na walang kakulangan. Dahil dito, pangalagaan mo sa paraan ng pagtakip sa kapintasan, kakulangan ng kapwa mong tao.
kabilang pa rin siya mga aral na nasa hadith na ito ay ang pinaka maiksing daan at ang pinakamainam na daan tungo sa paraiso ay ang pagsaliksik ng kaalaman. Dahil sa pagsaliksik ng kaalaman, mapapalakas natin ang ating iman. Mapapaigting natin ang ating relihiyon, agama. Mapapangalagaan natin ang ating mga ibadah sa pamamagitan ng ilm. Dahil dito sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ang may takot lamang kay Allah sa kaniyang mga alipin ay ang mga taong nagkaroon ng ilm. Dahil sa pamagitan ng ilm, maiwasan mo ang tinatawag na mga bid'ah. Sa pamamagitan ng ilm, maiwasan mo ang tinatawag na shirk. Sa pamamagitan ng ilm, ay maiwasan mo ang tinatawag na dalal, kaligawan. Kasi may mga tao na naliligaw sila sa pagsamba. Ngunit sila ay nagsisikap, pero naliligaw sila dito. Nawala sila sa tamang paraan. Hindi lamang ang tinitingnan ay ang pagsisikap ng tao sa pagsagawa ng samba, kundi kabilang sa mga tinitingnan sa pagsagawa ng samba kay Allah ay ang paraan. Ano ba? Na ayon sa sunna ng propeta o hindi na ayon sa sunna ng propeta? Kasi dalawang kondisyon ang pagtanggap ng isang gawa. Kapag hindi nagkaroon sa isang gawa ang dalawang kondisyon, ay hindi tatanggapin ni Allah. Una, al-ikhlas, maging taos puso para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang nakahalong shirk. Pangalawa, na ayon sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi lumihis mula sa pamamaraan sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil ito, ang pagsaliksik ng kaalaman ay napakalaki ang reward, ang biyaya na ibinibigay ni Allah sa mga tao na ito. Kabilang sa mga reward na ibibigay ni Allah sa mga tao na ito ay bababa sa kanila ang sakina, ang katahimikan. Pangalawa, mapapasya sa kanila ang rahmah. Papalibutan sila ng mga malaika. Pupurihin sila ni Allah sa kanyang mga malaika dito sa mundo. Pero sa kabilang buhay, ang pagpasok sa paraiso. Dahil dito, kinakailangan siya isang Muslim na paglaanan niya ng panahon ang pagsaliksik ng kaalaman, ang pag-upo siya, mga lecture ng mga ulama, mga daiya, kinakailangan na bigyan ng isang Muslim ng panahon ang pagsaliksik ng kaalaman. Mga kapatid, hanggang dito lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.